Hello, welcome to Dito ng Bayan, Dating Demo. Ah, ako nga pala si Oliver Maasin from Davao City. Welcome po sa demo natin ngayon. Ang demo natin ngayon, ang gagawin natin is crinkles, chocolate crinkles. So yung crinkles na yung bago na. Kasi may nagtuturo pa rin na refrigerated. So, dati, refrigerated to, pero aksaya sa oras eh. Kaya, kinonvert ko na direct. So, direct na tayo. Wala na tayong refrigerate. Ang gawin natin is creaming method. So, start tayo. Meron tayong all-purpose flour. Amount of 335 grams. It's about 100%, but 335 grams lang po ang gagawin natin. Kunti lang po. Okay, all-purpose flour, 335. Then, ang salt tsaka glucose, andito na po ito po yung flour natin. Hindi ko pala na-taas. Hindi kita sa video eh. So, 335 po all-purpose flour. And then, ang shortening is 127 grams. At saka yung glucose, hinalo ko na dito para hindi hirap i-mix yung yung glucose kasi medyo malapot eh. So, kinumbine ko na sila. Ang i-cream natin kasama sa creaming method eh. So, sugar, shortening, it's either po kung gawin nyo pong, kung anong gusto nyo gamitin, butter or margarine or shortening. Kasi ito, medyo commercial kasi. So, shortening gamit ko. So, okay lang kung i-change nyo ng butter at saka or margarine, pwede rin. Basta't may fats. Okay? So, shortening is 127. And then, sugar natin is yung refined sugar kasi dalawang sugar ginamit ko eh. Kinumbine ko rin. Meron akong refined sugar or white sugar is 251. Nilagay ko na dito sa plastic kasi mas madaling i-blend. Kasi may powdered sugar pa kasi. 251 grams yung refined sugar. Then powdered sugar is 168 grams. So, ang purpose po nito, kaya nag-combine tayo para hindi mataas yung oras na i-creaming siya. Kasi matagal kasi mag-dilute. Hindi naman masyadong dilute. Ano lang, medyo 80% diluted ang sugar. So, nakakatulong to kasi bawas siya sa i-dilute na. Kaya may powdered sugar tayo. 168 grams po. Ang recipe nito is i-ano ko naman sa video eh. I-upload ko naman kasama sa uploading. Okay. So for refined sugar or white sugar, 251 grams. Then combine of powdered sugar, 168 grams. And salt, meron tayong salt. Nilagay ko na dito sa shortening din, saka glucose. Ang salt natin is 6 grams. Then glucose is 50 grams and eggs is 134 grams. So mas maganda kasi i-grams nyo rin, hindi by pieces kasi pag medium size, available siya, okay lang yun. Kung medium size, parati gamitin nyo. Eh kung walang stock yung medium size, kasi madalas sa baking is medium size. So equivalent of 1 piece niyan is 50 grams.
So kung mawala kayong stock yung medium, ang purpose ng grams natin, yung ititimbang natin, accurate yung ano natin, yung mixture. Okay? Kaya I suggest na i-grams nyo yan. I-grams nyo rin yung egg para accurate siya. Kahit anong sizes ang gamitin nyo, basta naka-grams kayo, walang problema. Hindi by piece. Okay lang naman yun pagka maintain yung gamit ng sizes nyo ng eggs. So, 134 grams eggs. So, yun ang isasama natin sa creaming. Kasi creaming method kasi tayo. Okay, and baking soda is 5 grams. And baking powder is 13 grams. Dito po sila. Baking soda and baking powder. 13 grams ang baking powder, 5 grams ang baking soda. Then, ang cocoa natin is 120 grams. So, bahala kayo kung anong gamit yung brand nyo. Hindi ko lang sabihin yung brand kasi hindi naman tayo nagbibinta ngayon. Okay? So, yung magandang cocoa, yung medyo hindi kukulay pagkatapos ng luto is, light masyado. Hindi maganda sa crinkles yun. Pag chocolate crinkles, kulay chocolate talaga. Ang iba kasi gumagamit yung masyado namang commercial, walang cocoa, halos parang light masyado eh. Okay? So, start tayo ng creaming method. So, ito yun, sa bowl, ilagay natin yung shortening. Okay, para makita nyo ang mixing. Okay, ayos natin yung video. So, ito, lagay natin. Okay, ayos na natin. Okay. So, shortening, lagay natin dito sa mixing bowl. Shortening, refined sugar, powdered sugar, glucose, meron pa palang corn syrup. Pwede nang wala rin yun. Salt, eggs, baking powder, and baking soda. Sama natin. Okay. So, yung mga powder, sama na natin sa flour. Gamit natin is paddle. Pagka creaming kasi, paddle lang kailangan sa mixer. So, wag yung wire whisk kasi tatlong attachment tong mixer natin. Ito yung paddle, ito yung wire whisk. So, pag ito ginamit nyo, baka masira lang. Saka hindi mag-cream. Malakas kasi mag-erate ng hangin. Kaya hindi pwede sa creaming method kasi malakas ang aeration niya. Papunta doon sa mixing na sa masa. So, kailangan yung paddle. Yung isa nito is hook para naman sa dough. Okay. Pag bumili kayo ng mixer, tanungin nyo kung ilang attachment, lalo pagka second hand na. Kompleto pa, mahal din to. Mga 1,500 or 2,000 yung attachment niya. Attachment lang yun. Okay. So, start tayo ng creaming. Okay. So, start tayo ng creaming. Erap ko na nga para niya. Okay. Seasoning muna sa salt dito.
bago natin ilagay yung egg. Saka yung sugar is, i-blend na natin ito. So, ganito. Mas maganda kasi i-blend yung sugar. Okay. Refined sugar at saka powdered sugar dito po. Then, script nyo lang. Time to time. Okay. Then, add natin yung sugar mixture. Add natin yung egg, one at a time. Ito hindi na kailangang i-refrigerate ha. Kasi alam ko may nagtuturo pa ng chocolate crinkles na refrigerated. Although, kinonvert ko lang to kasi pagka maramihan kasi ang order, hindi ka makagawa agad. Kailangan mo pang ipatigasin sa freezer. So, kaya kinonvert natin para mas madali ang trabaho. Okay? So, creaming lang natin, i-cream natin, wag lang masyadong dilute. 80% po. 80% lang yung dilute na sugar para mag-caramelize naman siya doon during baking time. Yan ang sekreto niyan. Tsaka ang moisture niya, mas matindi pagka may granules pa. Mga 20% lang yung yung gaspang niya. Bago natin incorporate yung powder. Okay, mix na natin yung flour at saka baking powder at saka yung cocoa powder. Ang gawin nyo, ang technique niyan, para maganda ang blending nyo, kuha ka ng plastic. So ito, lagay natin sa loob. Yan. Pati yung cocoa. Okay. So, shake nyo lang. Okay. Parang naglalaro lang kayo. Ganyan. Kutsa, may butas pala to ah. Okay. So, ganyan. Shake nyo lang siya. Kunting sayaw-sayaw o ganon. Diba? Okay, blend na. Ayan na po. Script nyo lang muna para yung gilid niya is talagang well cream. Tapos kapain nyo. Ang gaspang niya is nasa 50% pa. So, konti pang ikot. Okay. Konti pang ikot sa mixer para magkaroon tayo ng 20% gaspang na lang yung sugar niya sa loob. Bago natin halo yung powder, cocoa mixture. Tapos, ang baking time nito, bahala na kayo kung ilang grams ang gusto nyo.
Kayo na lang bahala mag-decide kung ilang grams yung gusto nyo. Ang gawin ko dito is 20 grams. Okay, so preheat nyo yung oven ng 180 centigrade or 360 to 400 Fahrenheit. Ang baking time niya is 6 minutes to 8 minutes lang po. Huwag nyong sobrahan. Kasi pag nasa oven sa loob siya, pag nasa loob ng oven siya, medyo malambot siya pag abot ng 6 to 8 minutes. So isagad nyo na lang ng 8 minutes. Huwag kayong matakot na malambot kasi pag lamig niyan, paglabas sa oven, kasi may glucose tayo para magiging chewy yung crinkles nyo. Kasi pagka yung crinkles nyo hindi chewy, hindi na yun. Kasi ang original na characteristic ng crinkles is chewy. Hindi yung tigas. Cookies na yun Yun po ang sekreto. Madalas kasi sa crinkles, overbake, malutong. Hindi po malutong ang crinkles. Medyo chewy po siya. Yun ang original characteristic ng crinkles. Yung mamasa-masa sa loob. Okay. Stop natin. Kapain natin ng finger. Okay na. So, 20% na siya. Medyo gaspang. Ang gaspang niya is 20%. So, yun ang sinasabi ko na hindi masyadong diluted yung sugar. Nasa mga 80% lang. So, 20% gaspang, 80% smooth. Yun ang sekreto dun. So, combine na natin yung powder or cocoa mixture. Subscribe po kayo sa channel ko. Nandun po ang mga recipe natin. I-upload ko lang kasama doon sa uploading nito. Bigyan ng Bayan po ang channel. Okay. So, huwag nyo munang pandarin yung mixture. Imano-mano nyo munang mix niya. Kasi may powder na. Tumatalsik yan pagka i-mix mo agad. So manual muna. Mix nyo muna sa kamay bago nyo i-mixer. Para hindi sayang yung cocoa mixture. So low speed. So, mix nyo lang hanggang ma-form siya ng into bowl. Okay. So, kung magtipid kayo, pwede nyo yung gamitin yung hindi naman, pwede nyo hindi gamitin itong all-purpose kasi medyo mahal siya. Kaysa, pwede kayong mag-combine bread flour at saka soft flour. O kaya third class. Yun. Third class soft flour is the same. So, ang blending niyan is 80% and 20%. Ibig sabihin, 80% yung bread flour, 20% yung soft flour. Yung bread flour naman, sa mga newbie, yun, first class, yun. Bread flour, hard flour, first class, isa lang po yun. Okay. So, script lang natin para yung gilid niya talagang will mix talaga. Okay, sa mga newbie, yun, bread flour and first class and hard flour is the same.
And soft flour, third class, or pastry flour is the same. That is third class. Sa Pilipinas kasi, daming classification ng flour. Okay. So, mix natin ulit. So, mix lang hanggang sa ano. So, yun. Pag hindi all-purpose gamitin nyo, pwede kayong gumamit ng blending flour, bread flour, and soft flour. 80% bread flour, 20% yung soft flour or third class. So, blend nyo lang para doon sa mga medyo matipid yun. Pero, pwede na rin kahit walang all-purpose. Yan ang gamitin nyo. Okay? Stop natin. Pwede na. So, lagyan natin ng settling ang kamay para hindi dumikit. Okay. So, ayan. So, i-form nyo lang ng ball, tapos cut kayo, make a baston, then cut into your desired grams. Yung costing naman, total nyo lahat ng gastos nyo. Sa isang recipe nito. Total nyo lahat yun. Kaya mas, importante kasi na nakagrams kayo. Kasi, yung iba nagtuturo, cups by cups and by tablespoon. So, mahirap i-costing yun. Paano ka kukuha ng price nun? So, mas maganda, may timbangan kayo. So, convert into grams. Pwede namang naka-cups, convert nyo lang ng into grams. O kaya spoon, convert nyo ulit ng into grams. So, total nyo lahat ng gastos nyo. Then, timbangin nyo kung ilang grams yung buong mixing. Okay? Then, divide nyo sa yield. Yung pinaka-total cost of ingredients. Divide nyo sa yield, then yun ang pinaka-kapital nyo. Okay? Kuha tayo ng tapos yung timbangin, ang yield, nakuha nyo na ang yield ng mixing nyo. Yun ang cost ng per piece. Then mark up kayo hanggang 300%. Bahala na kayo maglaro. 200% to 2.5% hanggang 300%.
Lalo pag nagre-renta kayo, so gawin nyo is 300%. O kaya times 3. O, di ba? Yun. So, ito na po ang mixing natin. Ito na po yung crinkles natin. So, direkta po. Wala nang refrigerate. Hindi na kailangan i-refrigerate. So, direkta tayo. So, agad-agad, maya-maya. Okay. So, parang kailangan pang dust. Okay, harap na natin yung okay. So, ganyan lang po. Ito na po yung crinkles mixture. Yan. See? Then, ang gawin natin, kuha tayo ng bowl. Dito natin ilagay yung powdered sugar. Bago tayo mag-cut. Okay? So, preheat ko muna yung oven, then balikan ko kayo. Okay? Thank you. Hello, welcome back. So, ngayon, tapos na tayo sa mixing ng crinkles. So, ito na yung dough natin ng crinkles. Yung mixture niya. So, yan. So, ika-cut natin ng sa akin kasi 20 grams or 25. So, sa inyo, depende sa inyo po. Okay? So, cut natin. Then, ang powdered sugar nyo, prepare nyo yung isang bowl, powdered sugar. Then, egg whites. Okay? Isang egg whites. Okay? Para saan ang egg whites? Kadalasan kasi sa nakikita ko sa crinkles, sa display, after baking, mawala yung powdered sugar. Tawag nila doon is nakakalbo. So, wala na yung puti sa taas kasi po, hindi kumakapit. Lalo pagka may electric pan sa, sa mesa nyo, yun. Ay, ang gawin nyo, basahin nyo yung kamay nyo dito ng egg whites bago kayo mag-roll. Then, lagay nyo sa isang bowl na may powdered sugar. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo mamaya, cut muna tayo ng 2 grams. Okay? Timbangin natin ang Kung 20 grams tayo, yan. So, gawin natin bawat putol nyo is 200 grams. Para cut kayo ng 10. At least magka-diferensya man, kunti lang. Kung gusto nyo rin, timbangin nyo isa-isa. So, para accurate. Okay?
Shout out nga pala. Shout out kay Mr. Jose Loco. Mr. Jose Loco from Calbayog City, Samar. Siya po yung nagbigay sa akin ng microphone ngayon na ginagamit ko. Yung nakapin. So, thank you, sir. Ganda ng audio natin ngayon. Siya po yung nagbigay ng mic. Pinadala niya from Calbayog City, Samar. Okay. Kung mapadpad kayo ng Calbayog, puntahan niyo yung bakery ni Jose Loco. Nasa harap lang po ng Jollibee, Calbayog at katabi ng park. So, ganito. 200 per ano natin. So, per cut natin. So, gawin natin, ibasto natin. Tapos, cut natin ng tigsa 10. So, 20 times 10 is 200. So, mas madali, di ba? Hatiin nyo lang, ganyan. So, 5. Okay? So, yan. Oh, see? Timbangin nyo. So, okay. Accurate, ha? Okay. Magka-diferensya man, kunti lang. So, at least 10. Okay? Ganyan lang po ang technique. Or, kung titimbang kayo ng 30 grams, so gawin yung 300 per putol nyo. Okay? So, ganyan lang. Sistema lang naman kailangan para mas mapadali yung trabaho. Okay. So, hati. Yan. Okay. Timbangin natin is 20. Yes. Accurate ang putol ko, ha. Di ba? Mas mabilis. Okay, timbangin ulit. Ayun. Diferensya ng konti. Bawas lang sa kabila. Okay. So, di ba? Mas mabilis. Madali. Saka yung mixture natin is direkta. No need to put into freezer. Dati kasi, ganyan ginagawa ko. Pagkamasa, lagay sa freezer, antay ka ng ilang minuto, mga 1 hour, o kaya 30 minutes. Ayun, bago mo i-divide into grams. So, sayang yung oras. Di ba? O kaya, ang sistema naman, mag-stock ka sa freezer ng mixture. Para kung may kailangan mo lang gumawa, ilabas mo lang sa freezer, palambutin mo konti. So ngayon, pagkatapos ng masa, okay, cut na into how many grams, how many pieces. So ito, ginagawa natin is 20 grams, ha. So, bahala na kayo sa inyo pag gumawa kayo. Kita nyo, medyo itim na itim. Kasi nakikita ko minsan sa mga bakery, light masyado yung
crinkles. Parang peanut butter na yata. Hindi na crinkles yun. So sa brand ng Cocoa, bahala na kayo pumili. Hindi ko lang sabihin yung brand na ginamit ko. Although hindi masyadong mahal, maganda naman. Okay? Tapos, ito kasi may sobra. 173 lang eh. So, cut lang natin yan. So, nakagawa tayo ng, kalimutan kong bilangin yung baston ko. Bilang tayo ngayon ng by pieces. Kalimutan ko kasing tingnan ngayon na kung ilang baston yung nagawa natin. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 63, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58. So nakagawa tayo ng 58 pieces crinkles sa 335 grams. Yan. Hawakan nyo lang siya pagka mag-pile na kayo sa tray. Pero nung maglagay kayo ng ganyan, powdered sugar, gulong nyo lang. Shake nyo lang yung bowl na may powdered sugar. Yun na, kakapit na yun. Yun ang technique dun. Kasi pag mahawakan mo siya, didikit yung powdered sugar sa kamay mo. Kaya nawawala yung powdered sugar. Yun ang cause nun. O, di ba? Subscribe kayo sa YouTube channel ko, Baker ng Bayan, by Oliver Maasin, para ma-update kayo sa mga bagong demo ko. Okay? So, ganyan lang. Medyo marami na. Na-stack na tayo. So, bago nyo lang ngayon, hahawak ng kamay. Okay? So, kailangan tuyo yung kamay mo. Hindi basa. Para, ganyan lang. Isang finger lang. Okay? Pinch lang. Yun. Huwag nyo nang i-flat. Kasi hindi naman flat yung crinkles eh. Yung original niyan. Medyo paumbok siya eh. Parang dome. Nangyari kasi, nakikita ko, pinaplat eh, para lumaki. Kaya nga, yan ang purpose ng 80% diluted sugar, 20% yung rough. Yung hindi dilute. Para mag-spread siya during baking time. Yun ang purpose nun. Huwag niyong i-dilute totally ang sugar sa mixing niyo. Kuha nyo? Yun ang technique dun. Para mag-spread siya during baking time. Pinapatay ko yung electric fan ko. Kasi yung powdered sugar, nawala eh. Kahit na may egg white yan, kapit na kapit yan, unti-unting malusaw yan eh.
Okay. Recap ko lang yung ingredients natin. Shortening or butter or margarine. So, depende sa inyo. Is 127 grams. Is 38%. Sugar, refined sugar or white sugar, 75%. Sa mixing natin is 251 grams. Powdered sugar, 50%, 168 grams. Salt is 1.8%, 6 grams. So glucose is 15%. Gamit natin is 50 grams. 50 grams. So, egg. Ang eggs is 40 grams, 40%. Ang gamit natin is 134 grams. So, sobra sa dalawa yung magamit mo. Baking powder, 3.9%, 13 grams yung gamit natin. Baking soda is 1.5%, 5 grams yung gamit natin. Then, yung all-purpose flour is 100%. Ang gamit natin is 335 grams. And yung cocoa natin is, cocoa powder is 36%. 120 grams gamit natin. Ngayon, kung sinong, yung magtaka kayo bakit may percent. Sa mga hindi pa nakakaalam sa percentage, importante po yun. Kasi po, pag may percentage ka, madali kang mag-adjust. Halimbawa, itong crinkles, gawin natin 1 kilo, 100% eh. So, mag-base tayo sa flour. So, base tayo ng flour. Halimbawa, ito kasi is 3.35 grams. So, kung mag-base tayo, halimbawa, gawin natin ng itong 100%, gawin natin 10. So, equivalent of 1 kilo. So, lahat ng mga ingredients sa taas, times 10 mo rin lahat. Yun. Mahalaga ang percentage sa baking para sa mga adjustment ng mixing natin o ng masa. Pagka medyo gagawa ka ng marami, times 10 mo yung 100%, magiging 1 kilo. Times 2 mo para magiging 2 kilo. O yun. Based on flour weight, lahat na yan susunod. So, times 10 mo yung flour, times 10 mo rin lahat ng ingredients mo. Sugar, asin, powdered sugar. So, huwag kalimutan, pag gumawa nito, naka-preheat na agad yung oven natin. Para hindi siya magtambay ng matagal sa shelf nyo. Yan ang isang cause na makakalbo yun. Medyo dumadami, dumidikit. Hindi natin nasika. Okay. Dumikit Hindi natin na shake agad.
Tama. Dikit. Ayan po lahat ng ginawa natin. Fire nyo lang sa tray. Two, four, five. Okay, ganyan lang po. Tapos na po tayo. Okay? So, finish. 58 pieces. Okay. Finish na tayo. So, ito yung sinasabi ko. Pag may egg whites ka, ganito katindi yung powdered sugar. Medyo kaya siya, kaso lang, yung twinkles kasi talagang ganyan. Puti, saka black yung ano niya. So, 58 pieces sa 300 grams. 335 grams na all-purpose. Okay? Lulutuin natin, saka babalikan ko kayo after baking nito. Papakita ko sa inyo ang resulta. Bye-bye. Hello, I'm back again. So, yung mixing natin sa crinkles is okay na. So, yung baking time natin kanina, at least 8 minutes or 6 to 8 minutes. So, ito yung finished product natin. Sinagad ko na lang ng 8 minutes sa temperature na 180 centigrade or sagad nyo sa 400. Kaya pa yun. 400 Fahrenheit. So, ito yung finished product. So, tingnan nyo yung umbok niya. Ganyan ang characteristic ng crinkles. So, hindi flat. Di tulad na nakikita nyo sa mga display, masyadong pinipit-pit nila, masyadong flat. So, nagmukhang cookies. Saka yung pag kinain mo, medyo malutong. So, hindi characteristic ng crinkles yun. Cookies na yun. Kasi ang crinkles is chewy. So, huwag kayong matakot pagka nakita nyo dun sa 8 minutes or 6 minutes, sagad nyo lang ng 8 minutes. Pag nakita nyo, pagbukas nyo yung oven at hinipo nyo, medyo malambot siya, talagang ganyan yun. Kasi mainit siya eh. Ang paglabas niyan sa oven, mag-ano na yan siya, hindi yan magkukulaps. Kasi may glucose tayo. Yun ang nagagawa ng glucose. Nag-hold siya kapag mahango sa oven. Pagka lumamig na siya. So, ganyan ang resulta natin. Saka yung powdered sugar, talagang ganyan. Maramihan eh. So, ganyan ang original na characteristic ng crinkles. Hindi yung flat, saka hindi yung kulang sa puti. So, okay? So, ang technique, yung egg whites, pahid nyo sa palm nyo, then, bago nyo ipagulong dun sa bowl na may powdered sugar. Regarding naman po sa costing, total nyo lahat ng ingredients, total cost per ingredients, then divide nyo sa
yield. So halimbawa kung total amount lahat ng ano, palagay natin is 260 total. Example lang to 260 yung total cost per ingredients. Okay? Tapos nakagawa ka ng 58 pieces. So divide mo sa 58. So 58. So yung total cost per piece is 4.48. So 4 na piso o kaya 5 piso. Ayun. Yun ang pinaka total cost nyo. So mark up mo ng, kung nagre-renta kayo is times 3 or 300%. So halimbawa wala kayong renta, di 200% lang kayo. So ngayon, para makuha nyo yung presyo, 4.48 times ng, palagay natin na 250%. 250%. So result is 11.20. So round up nyo is 12 pesos per piece. So ito yung amount na example natin is 260 ang total cost nyo. Hindi naman siguro abot ng 200 to yung lahat ng gastos nyo. Sa 335 grams na all-purpose, hindi abot ng 200, hindi abot ng 260. So yun, total cost per ingredients, result, that is amount for the total cost of ingredient, then divide nyo ng yield. After ma-divide nyo ng yield, yun ang pinaka-total cost ng per piece. Okay? Then add nyo ng markup from 200% to 300. Bahala na kayo dyan sa kung saan kayo. Okay? Thank you. Subscribe kayo. Don't forget to subscribe my channel, YouTube channel, Bicol ng Bayan, para ma-update kayo sa mga ilalabas ko pang demo, pwedeng pangkabuhayan. Kung may mga katanungan kayo, just comment or pwede nyo akong i-reach out sa Messenger or Facebook. So Oliver Maasin. Thank you very much. Bye-bye. See you again next demo.